Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ayan. Hindi tayo umalis dito sa area natin kasi natuwa ako dito sa mga bahay dito, yung Christoph Extension dito sa may Naik Cavite na tuloy-tuloy yung paggagawa. So, ibig sabihin, makikita nyo inaayos na nila. At mukhang meron na i-relocate na naman po dito. So, nakakatuwa dahil, syempre, tuloy-tuloy yung mga nare-relocate sa mga pabahay ng gobyerno na hindi ho na natitenga. Katulad ng mga yan, kikita nyo. So, katulad ng mga yun, so, nanatitingga ng matagal. So, ngayon, nakikita natin dahil parang nagiging active na, no? Yung pabahay ng gobyerno ngayon. So, paunti-unti dumadami yung mga nare-relocate at inaayos na ng pabahay. Lipat natin yung camera natin, pakikita ko sa inyo yung mga development kung ano na talaga nangyayari sa pabahay ng gobyerno. Ito nyo to, inaayos na. So, silipin natin to. Kikita nyo, napakataas nito. Yan nyo, ilang step yan, yung hagdan. 1, 2, 3. Tatlo na hagdan, paakyat dito sa pabahay ng gobyerno. At makikita nyo yung naka-tiles na yan. So, napakataas nitong pabahay na to. At makikita nyo na, kung titingnan ho ninyo dito, parang maliit, no? Makitid. Pero makita ninyo ito sa personal. Ang haba ho ng pabahay na to. No? Ang haba. Lumiit lang kasi hinati sa gitna. Yung pabahay ng gobyerno, nilagyan ng kwarto. So, ganyan ho siya. So, makikita nyo itong tiles na to, ang lapad nito ay 2 feet. So, kung 2 feet yan, ito yung pinakasala na to, bali 6, 9 feet yung 6 feet pala ang lapad. So, yung kwarto rin, ito rin, so nasa tatlong tiles din siya. So, kung 3 tiles din yan, so 6 feet din yan. So, overall, ang lapad ng bahay, yung kabuuan ng bahay, yan, di ba? Ang lapad nito ay nasa 12 feet. Imagine ho ninyo yung kung gaano na ako kalapad. Kung ikukumpara naman itong pabahay ng gobyerno nito, kaysa doon sa mga bahay ninyo, kung kayo po yung nakatira sa squatter area, hindi naman huhamak na mas maganda po ito. So, light material ho yun. Pero kung kayo po maganda ang bahay ho ninyo, kahit kayo po yung nakatira sa squatter area, mas maganda talaga ang bahay ho ninyo. Pero masasabi ko, napakaganda na ho nito. Kung ang bahay ho ninyo ay barong-barong kayo po yung nakatira sa squatter area. So, meron ka ng CR na ganito kaganda, at may puset at inidoro, at maayos na palikuran at dumihan. So, meron kang lababo na maayos na ganito, at meron ka pang likod na ganito rin kalapad na maaring maging extension ho ninyo. So, ganyan ho. At ito na yung likod. Imagine nyo yan. Diba? Ito na yung likuran. Palayan. So, ayan. Meron kang extension na halos ang lapad ay 6 feet. 6 feet pa yung extension. No? So, ganyan ho siya kaganda. Pero kapag ka medyo nalingat-lingat kayo dito kasi mataas to, makikita ninyo, ganyan ho yung mga pabahay ng gobyerno. Diba? Ang ganda. Ang gaganda. Kaya kahit man ako nang malipad din sa pabahay ng gobyerno nito, talagang natuwa din ako ng gusto. Ang problema lang ho talaga dito, yung hanap buhay po talaga. So, hindi po ganun kadami yung sinasabi ko nga yung resource sa mga pabahay sa pinagtatayuan ng mga pabahay ng gobyerno. Kasi probinsya nga Diba? Yun ang problema. Pero paunti-unti naman yan, madedevelop. So ito, dito. Tulad dito. Hindi ito ginawa, pero dito ginawa. O, diba? So, ibig sabihin, itong ginawa na to, meron ng possible na beneficiary ito. So, nalalaman na ho ng mga contractor kung sino na yung merong ma-relocate. So, yung mga wala pa, katulad nito, tenga. Ganito yung magiging hitsura nila. Habang wala pang beneficiary talaga. So, nakatiwangwang pa. Pero kung meron na, makikita ninyo, ayong ginawa na. Kita nyo, hindi yung isang buong line na yan ginawa. So, ibig sabihin, dito ay mayroong possible na ililipat na
At doon sa kabila na yon, meron ng possible na ililipat na, kaya inayos na nila. So hindi naman kasi po pwedeng ayusin na kagad yung bahay na yan, and then saka palang maghahanap ng mga i-relocate sa mga pabahay na to. Magdodoble-doble yung gastos. So, kasi masisira kapag ka natagalan. So, dapat pagka inayos na, kailangan may lilipat na yung mga beneficiary. Kaso kung minsan, nagkakaroon ng kunting aberya, kahit na ayos na, hindi pa rin na-relocate yung mga posibleng beneficiary sa pabahay ng gobyerno. So, ayan dito oh. So, ayan oh. Ito katulad dito, inaayos na nila yung harap nila. Ibig sabihin, meron ng ma-relocate yan. Meron ng titira. So, katulad dito, sa kabila na to. Kikita nyo dito, ito hindi pa inaayos to. At kita nyo, nagiging vandalism pa yung lugar. Yung mga pabahay. Kasi ang dami ng mga tao dito na re-relocate, kayo mga wala pang nakatira, kung ano-ano na ginagawa. So katulad dito, aayusin na rin ito. O katulad dito, inaayos na rin. Diba? Kasi kung hindi pa ayusin yan, kita nyo yung itsura niyan, kung gaano kadamo. So yung mga bahay na yan, nakatiwangwang na katulad yan. At ganito yung mangyayari, nagiging madamo na, katulad dun sa kabilang side. So dahil nga meron ng may lilipat, ayan, inaayos na nila. Kaya kakita nyo, kaya natin nasasabing inaayos na. Kita nyo, napakabago na nitong pinaka-doorknob niya. Yung pinaka, ano ba tawag dyan, bisagra. Para sa pinto. So ayun, nakakatuwa, di ba? Na inaayos na nila yung mga pabahay. So ibig sabihin, magagamit na ito, matitirhan na ng mga kababayan natin na talagang dapat magkaroon ng bahay. At the same time, mas mainam na rin talaga yung mga nakatira sa squatter area, mawala na lahat. Para na sa ganun, maging maayos na yung mga lugar, like yung mga ilog, hindi na nababarahan ng mga nakatira sa paligid ng ilog. So nagiging maayos yung daloy ng ilog, at siyempre, the same time, hindi napupuno ng basura yung ilog, kasi alam naman natin na talagang ang mga tao kung minsan tapon dito, tapon doon, wala silang pakialam. May mga tao namang talagang maayos, pero hindi yung maiwasan na may mga taong talagang wala akong pakialam. May mga taong may pakialam, ayun nagiging problema. Kung yung tao may pakialam, so mapalad tayo. Kasi may pakialam kung sila. Ibig sabihin, may pakialam sila sa kapaligiran, sa lugar, Yun yung isa. Kung wala ho silang pakialam, wala talaga. Puro basura nga abutin. Ito papakita ko sa inyo kung gaano kadamo ito. So ito daanan kasi yan hanggang doon sa dulo, sa kabilang mga pabahay, sa kabilang mga block. Pero makikita nyo, ganyang kadamo. So ibig sabihin, pagka wala pang titira, tiwangwang lang muna sila katulad nito. Ganito na muna siya. So katulad nun, may crack na. At makikita ninyo ito, yung gilid nito. Ang lapad ng poste niya parang nasa 6 inch or 7 inch ata yung kapal ng pader. Pero sa tagal na hindi na nasisira na. Tinutubuan na kung ano. Ito, kita nyo rin dito, barado na sa mga puno. Ibig sabihin, nakatiwangwang itong mga pabahay na to. Ang pinakamaganda kasi kahit pa paano, inaayos na sila. So meron ng ibig sabihin, meron ng titira o marirelocate dito sa mga pabahay na to at magagamit na nila yung mga pabahay ng gobyerno na katulad nito. Diba? Masasabi natin hindi nasasayang o nawawala yung pondo ng gobyerno regarding sa pagpapagawa ng mga pabahay para sa mga Pilipino. So ito, ayos na So, choosy ka pa kapag nag-inarte ka pang ayaw mo dito sa bahay na to. Naka-tiles na, fully paint na yung buong bahay. So kayo na lang talaga magde-develop niya. Kaya pagka nag-inarte pa kayong ayaw nyo sa bahay na to, sinasabi ko siguro na
maganda siguro ang bahay nyo. Hindi light material. Hindi siguro kayo nakatira sa squatter area. Ano sa palagay ninyo? Di ba? Saan ka po makakakita na ganito kalaki, kalawak yung pabahay ng gobyerno? So ito pinakadulo na oh. Kaso nga lang ayun. Dahil dumadaming populasyon Okay, so ito na. Yung update natin dito sa pabahay ng gobyerno dito sa Christoph Height sa Malainin Bago. So although ginagawa ng mga pabahay, meron pang iba na katulad nito, stipot lang muna sila dyan, tiwangwang lang muna sila. Pero nakikita rin naman natin na marami na rin ginagawa at marami na rin maaaring ma-relocate. Okay? So ayun yung update natin dito sa pabahay ng gobyerno. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At dito na kayo nakatira, no? Hindi. Sa Erica. Okay, sige. Ayun, shoutout doon sa mga bata. At maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo.